Chapter 10. Gising ka na, mahinang sabi ko na tila hindi makapaniwala. Napatitig ako sa mukha niya. Walang nagbago, gwapo pa rin sa paningin ko, iyon nga lang ay medyo pamayat siya ng kaunti. Siguro dahil na rin sa ilang buwan niyang pamamalagi sa hospital na tanging dextrose lang ang nagpapalakas sa kanya at ibang mga gamot. Kanina pa. He smiled weakly bago ay nalayan si Lexi pababa ng kama. Nanlaki ang mga mata ko, baka mabinat siya. Pero imbis na sawayin siya ay nanatili na lang akong tahimik. I don't know how to open a conversation between us. I want to cry, Celeste, kagatlabing sabi niya kaya napaiwas ako ng tingin. Bakit naman gusto niyang umiyak? Dramahan na naman ba kami rito? Tumakbo papalapit sa akin ang anak ko at saka ako hinalikan sa labi. Mommy, I'm so happy. Papa God heard my wishes. He granted it. I'm so happy. I want to cry. Masaya nitong sabi habang nakayakap pa rin sa akin. Nang tignan ko si Lexus ay naluluha lamang siyang nakatingin sa amin habang nakakagat labi. Ngumiti lang ako kay Lexi bago inilabas ang phone para tawagan sina tita. Yes dear. Tita, he's awake na po. Narinig ko ang pagtili niya kaya inilayo ko sa akin ang phone, napatawa naman ang mag-ama. Oh, God. Thanks, God. Papunta na kami. Then she ended the call. Biglang tumahimik, walang namutawi ni isang salita sa aming dalawa. Nagkakatitigan lang kami na parang kami lang ang tao roon. Ultimo tibok ng puso ko ay rinig na rinig ko na, how are you? Kapag kuwa'y pagbasag niya sa katahimikan. Tipid akong ngumiti. Okay lang ako. Ako, hindi mo ba tatanungin kung kumusta ako? Ngisi niya. Napatulala ako sa mukha niya, lalong-lalo na sa labi niyang bumubuka sa tuwing nagsasalita siya. Matagal kong hindi nasal iyan. Mukha namang okay ka na kaya bakit ko pa tatanungin? Tinaasan ko siya ng kilay at saka napalunok. Ang awkward. Nak, dito ka lang, ha? Bili lang ako ng pagkain sa labas, anong gusto mo? Pag-iwas ko sa tanong ni Lexus. Umakto naman itong nag-iisip habang kagat-kagat ang kuko ng kanyang hintuturo. Ang cute niyang pagmasdan. I want chalky and cake mommy. Masaya nitong sabi at saka pabirong dinilaan ang labi. Delisyoso. Kinuha niya ang cellphone ko at saka sinimulan ng manood ng cartoons. Humigop muna ako ng lakas ng loob bago humarap kay Lexus. Ikaw, anong gusto mo? Tanong ko kay Lexus na matamang nakatitig sa akin. Ikaw, syempre, tinatanong pa ba yun? Ngumisi siya. Napairap ako. Hinay-hinay. Baka ma-heart attack na ako nito, ha? Umakto itong nag-iisip habang nakakunot ang noo. Come on, faster. Ang tagal naman niya mag-isip, nagugutom na ako, Harder, deeper. He joked kaya nanlaki ang mga mata ko at nabaling iyon kay Lexi na nakatingin sa amin. Mommy, why is daddy saying harder and deeper? Inosente nitong tanong na patampol ako sa noo ko bago pinitik ang noo ni Lexus. Iyan, bunganga mo kasi. Senggal ko. Don't mind him, baby, he's crazy. Oo, baliw na baliw sa iyo. Hirit niya ulit kaya naglakad na ako papuntang pintuan. Narinig ko pa ang pagtawa niya kaya napalingon uli ako sa kanya. Nginitian niya ako. Napahawak ako sa garter ng panty ko. Baka kasi mahulog. Sure, bahala ka nga diyan. Malakas kong isinara ang pinto at saka naglakad na papuntang cafeteria. Sumakay akong elevator pababa at sakto namang may nakasabay akong magjowa. Kung minamalas nga naman, napairap ako. Walang forever. Sus, magbe-break din lang kayo someday. Hihintayin kung dumating ang araw na iyon. Tignan mo, kami nga mag-asawa na pero naghiwalay pa rin, paano naman kaya kayong magkasintahan lang? Babe, I love you, sabi noong babae at saka hinaplos yung dibdib ng lalaki. Ang heret, ha, mga kabataan nga naman. Same, babe, sagot nito pero ang tingin ay nasa akin. Tuldok. Tinaasan ko siya ng kilay kaya nag-iwas siya ng tingin. Napasimangot naman yung babae bago ako sinaman ng tingin. Bakit parang kasalanan ko? Aba, siya pa yung galit. Gosh, hindi ko naman kasalanang mas maganda ako sa kanya kaya kahit yung jowa niya napapasulyap sa akin. Taas noo akong lumabas ng elevator nang bumukas iyon.
Ako lang iyong lumabas. Mainit sa labas at mabuti na lang talaga at malapit lang iyong cafeteria kaya mabilis akong nakarating doon. Order ako ng isang Chucky, isang buong cake, 3 box ng pizza, at 3 1.75-liter Coke. Baka meron na kasi mamaya sina tita. Para syempre, may merienda. Hindi naman ako ang magbabayad no, kaya lulubos-lubusin ko na. Nadekwat ko yung black card noong manloloko, saktong paglabas ko ng cafeteria ay nakita kong lumabas sila tita galing sa Mustang. Katapat lang kasi nitong cafeteria yung parking lot kaya ayos. Tita, kumaway ako kaya nabaling sa akin ang atensyon nila. Nakita ko kung paano nagil-iwang ang mukha ni Kuya Lace nang makita ang dala ko. Pagkain tinulungan nila akong buhatin iyon hanggang sa makarating kami sa room ni Lexus. Oh, buhay ka na ulit. Pang-asar ni Kuya Lace sa kuya niya at saka nakipag-fist bump dito. Oh, tapos, namatay ba ako? Kuya, na-miss kita. Nagyakapan yung dalawa, nakatitig lang ako sa kanila nang ilibot ko ang tingin ko para hanapin ang anak ko ay kasama na nito si Tito Jack sa gilid, ang cellphone ko ay nakacharge na habang naihawak na siyang Barbie. Saan nanggaling iyon? Napailing-iling ako. Saan pa ba? Edi sa lolo niya. Si tita naman ay umiiyak na sa tabi ko kaya bigla akong nag-alala. Tita, are you okay? Yes, I'm just happy that he's already awake. Tumayo ito ay yamakap sa anak. At nagdramahan na naman sila. Naiiyak na rin ako kaya nag-iwas na ako ng tingin. Ano kayang reaksyon nila nang malaman nilang umalis ako kaagad ng walang palem? Tapos pagbalik ko may daladala na akong bata. Hindi man lang ba talaga sinabi ni Lexus sa kanila? He really keep his promise. Na hindi niya isasabi sa iba na buntis ako hanggat hindi pa lumalabas ang bata. Para sa safety ko at para na rin sa safety ng anak ko. Iyon lang ang tinupad niya, habang iyong ibang pangako niya ay napako na. Nag-aya na akong magmerienda kaya nagsitayuan na sila. Pag-usapang pagkain nga naman, si Kuya Lace ang nakarami hinati ko ang cake at ako na mismo ang nagsubo kay Lexi. Hawak pa rin kasi nito ang Barbie habang si Tito ay nasa tabi pa rin namin na umiinom ng Coke. Mommy, hindi siya masarap. Umakto pa itong nandidiri kaya napatawa ako. Inabot ko agad sa kanya ang Chucky at iyon na lang ang pinapak niya. Love you, my, kapagkway sabi nito pagkatapos dumighay. Pinisil ko ang tungki ng ilong niya bago siya hinalikan sa noo. Love you too, baby. Pagkatapos kong magmerienda ay itinapon ko na ang paper plate sa may trash can. Halos lahat sila ay nagreklamo, hindi raw kasi masarap yung cake. Hindi naman ako ang nag-bake noon kaya labas na ako roon. Kapag kway nag-usap-usap muli sila habang ako ay sinusuklay ang buhok ni Lexi. Ano ba talagang nangyari? Tanong ni Lorraine sa kuya niya na siyang nakakuha ng atensyon ko. Sumulyap sa akin si Lexus at saka nagsalita, pwede bang kami muna ng asawa ko ang mag-usap? Bam-antong hininga ito. Teka, wait, asawa ko, hala ka. Pinirmahan ko na yung annulment papers at may pirma na rin siya roon. Nag-text rin sa akin yung abogado niya bago ako mag5 buwan kay Lexi at ang sabi niya ay hiwalay na talaga kami kaya ano itong sinasabi niyang asawa niya ako. Noon, oo, pero ngayon, hindi na, humadjakik si tita. Sure, no problem. Sabi nito at saka itinulak palabas ang dalawang anak na nagrereklamo habang hinayla si Tito palabas na buhat-buhat si Lexi. Ilo-lock ko yung pinto, pinaalis ko na rin yung mga guard, take your time. Sumilip muna ito sa pinto at binigyan kami ng makahulugang ngiti bago isinara iyon. What's that? Ano? Hindi ako tumingin sa kanya, unang-una sa lahat ay dahil naiilang ako. Hindi ko talaga alam kung paano siya pakikisamahan. Wait, I'll just call Eka. Inabot niya yung phone niya sa may table bago kinalikot iyon. Biglang nag-init ang ulo ko. At bakit kailangan nandito si Erica? Oo nga pala, mag-jowa yata sila. Dapat kasama siya kapag mag-uusap kami para hindi ito magselos at sabihing inaagaw ko ang boyfriend niya. Ang totoo naman, siya naman ang nangagaw, Hey, Ekang, masayang bati nito kaya napaismid ako. Panira, come here, babe. Babe, yuck. Paabot ng trash bin, please. I need to puke. Yes. Okay, I'll wait for you here. Babe,
Yak kadiri mahinang yuzel ko at saka ipinaikot ang mata. Are you saying something? Tanong nito kaya umiling ako. Hindi kami nagkibuan pero ramdam ko pa rin ang titig niya hanggang sa bumukas ang pinto at iniluwa noon si ex-best friend. Naka-dress ito na kulay pula at naka-makeup pa. Hey, saan ang lakad mo? Ngumiti siya sa akin saka kumaway. Napairap ako. Plastic. Anong ganap? Si Lexus iyon. Kakatapos ko lang mag-film, grabe ang urgent. Ang arte pa noong director, Marteng sabi niya tumabi kay Lexus bago ito kinurot sa pisngi. Kumusta, Lods? Mabuti at nagising ka pa. Maangas nitong sabi kaya mas lalo akong napairap. Kailangan pa ba talaga ako rito? Narinig ko boses ng anak ko, Malawak itong ngumiti at saka komandat sa akin. Nag-iwas ako ng tingin. At talagang dito pa sila sa harapan ko maghaharutan. Beach, please. Sige labas na ako. Ang haharot, puta. Tatayo na sana ako nang magsalita si Erica. Selosa ka pa rin hanggang ngayon. Napangisi pa ito. Nagpantig ang tainga ko sa narinig. Bakit naman ako magseselos? May kami ba? Tinaasan ko siya ng kilay. May sinabi ba ako? Oh, tapos. May sinabi ba akong may sinabi ka? Pambabara ko. Kumukulo talaga dugo ko sa kanya. Gusto ko siyang tirisin na parang pimples ko tuwing nireregla ako. Hey, calm down you two, para kayong mga bata. Sabay kaming napatingin kay Lexus. Ikaw, hindi ba? Iritang tanong ko. Baby mo lang. Ngumiti pa siya. Boom kilig. Tili pa ni Erica. Pinanatili kong malamig ang aura ko kahit sa loob ay tunaw na ako. Okay, stop it. Let's talk na. Umayos ito ng upo habang nasa tabi pa rin ni Lexus. Ilang sandali pa ay bigla silang nagseryoso. Unang-una sa lahat ay hindi kami magjowa, Palabas lang iyon kaya huwag ka nang magalit, best friend. She even winked at me, naguluhan ako bigla. My dad is a psycho. He's friends with Uncle Russell, right? Tumango ako, ang daddy niya at daddy ko ay magkaibigan. Plastic ang daddy ko at namana ko iyon sa kanya kaya huwag ka nang magtaka. Nakipagkaibigan lang siya kay Uncle Russell para makuha ang tiwala nito at saka siya pababagsakin. Nang makuha niya ang tiwala ni Uncle ay saka siya nagsimula ng plano. Pumayag sa deal niya si Uncle Russell para magpatayo sila ng resort sa La Union, hindi ba sinabi ni Uncle iyon sa inyo? Kapag ko ay tanong niya ngunit umiling ako, kapag tungkol sa business ay hindi nila sinasabi sa akin. Ayoko rin naman marinig dahil wala akong hilig. Nang maipatayo ang resort ay nakapangalan iyon sa kanilang dalawa. My daddy envy your daddy. Mas angat daw kasi kayo. Buntis si tita noong isinagawa nila ang plano niya. Binayaran niya ang ibang kumpanya para sirain ang sa inyo. My dad paid them to pull out their investments at doon na bumagsak ang kumpanya nyo. Pero hindi pa rin tumigil si daddy, nag-utos siya ng mga tauhan niya para loobin ang kumpanya nyo. Kinailangan nilang patayin ang mga empleyado para makuha niya ang papeles ng resort dahil gusto niya kasing siya lang ang makinabang, at nagtagumpay ang baliw. Tumigil siya sa pagsasalita habang hinihingal pa. Napatulala lang ako sa kulay puting pader. Ang sakit lokohin, ang sakit mapagtaksilan. Sobrang pinagkakatiwalaan ni daddy ang daddy niya pero siya pala ang may kagagawan ng lahat. Sobrang sinisisi ko ang sarili ko nang malaman kong nakunan si tita. Alam ko yung plano ni daddy pero hindi ko masabi-sabi sa inyo dahil blinakmail niya ako. Pag sinabi ko, papatayin ka niya. Kaya kahit gustong gusto ko nang sabihin ay pinigilan ko ang sarili ko para hindi ka mamatay. Dinamayan na lang kita, hindi kita iniwan. Pinunasan niya ang luha niya. Ako rin, naglaglagan na ang mga luha ko pero hindi ko iyon pinunasan. Nakatitig lang ako sa pader na parang nandoon ang kausap ko. I felt empty. Tapos maalala mo noong muntikan kang mabaril. Tumango ako. Si daddy rin ang nagutos noon. Sobrang bigat na kasi ng pakiramdam ko kaya gusto ko na sanang sabihin sa iyo kaso nalaman niya. Nagmakaawa ako sa kanya pero hindi niya ako pinakinggan. Nagutos siya para patayin ka. Celeste, patawarin mo ako kasi wala man lang akong nagawa. Tinawagan ko agad si Lexus para palabasin muna. Sinabi ko sa kanya ang lahat-lahat. Napatingin ako kay Lexus na tahimik na nakatingin sa akin. Nang magtagpo ang paningin namin ay ngumiti siya. Pero iyong sa restaurant, ang sabi niya ay siya ang nagutos. Kinamuhian ko siya dahil doon.
Pero katulad ko ay biktima rin siya. Biktima rin siya dahil sa kasakiman ng ama. Tumanggo siya. Nandoon ang mga tauhan ni Daddy binabantayan ako, kinailangan kong sabihin yun para tigilan ka na nila. Sorry kung nasaktan kita. At oo may gusto ako kay Lexus, Celeste. Totoo yun, pero yung nangyari sa amin ay idea rin yun ni Daddy. Wala akong magawa kasi buhay mo yung kapalit kapag hindi ko ginawa. Mahal na mahal kita Celeste para na kitang kapatid kaya kong isakripisyo lahat para sa iyo. Tumayo siya at niyakap ako. Niyakap ko siya pabalik at doon na ako humagulgol ng pagkalakas-lakas. Parang tanga. Akala ko iniwan niya na ako. Akala ko pinagtaksilan niya na ako. Pero hindi pala kasi ginawa niya lang iyon para mailigtas ako sa binggit ng kamatayan. I'm sorry, paghingi ko ng tawad, kinamuhian ko siya. No. It's not your fault, Celeste. Love you, best friend ko. Ba't ina tayo, ha? Ngumiti siya ng matamis kaya automatic din akong ngumiti at tumanggo sa kanya. Kapag ko'y sumulyap siya kay Lexus at mahinang napatawa. Gaga, mahal na mahal ka niyan. Alam mo bang noong umalis ka para siyang tanga? Hindi na kumakain tapos laging umiinom ng alak. Nag-iwas ng tingin si Lexus bago na pangiwi. Oh, sige. Aalis na ako, Kayo rin naman ang mag-usap. Basta bati na tayo, ha? Sure na this. By the way alam ng parents mo ang lahat ng ito. Humalaklak pa siya. Pinakiusapan lang namin para hindi ka mabigla. Buntis ka pa man din noon, we don't want to risk the baby. Iyon lang at umalis na siya. Ngayon kami na lang dalawa ang naiwan. I'm sorry, Celeste. Siya ang unang nagsalita. Napatingin ako sa kanya, titig na titig siya sa akin na para bang ayaw niyang mawala na ako sa paningin niya. I love you so damn much, Celeste. I always blame myself for hurting you. Seeing you break down like that makes my heart shattered into pieces. Greg Erica's father wants to take you away from me. I was left with no choice but to leave you. Nalaman niyang lumago uli ang kumpanya niyo dahil sa akin kaya gusto niyang ako naman ang mapabagsak. Inisip niyang kapag kinuha kanya sa akin ay babagsak ako which is true because I can't live without you. Nax Raymond, papahirapan kanya hanggang sa hindi ko ibinibigay sa kanya ang kumpanya niyo pero hindi ko iyon gagawin. Ang sabi niya ay titigil lang siya kapag hiniwalayan na kita. Ang sabi niya hindi na nila pakikialaman ang pamilya niyo. Basta't saktan kita. Dahil pag nasasaktan ka doble, iyon sa mga magulang mo. I only wish for your safety kaya kahit masakit ay ginawa ko to save you and our baby. His tears fall. Lahat ng sinabi ko noon hindi iyon totoo. Maniwala ka man o hindi pero mahal na mahal kita at ikaw ang kalahati ko, Celeste. Hindi ko kayang mabuhay kapag wala ka. Nakagat ko ang labi ko. Ang sakit ng puso ko, para iyong pinipiraso. Putang ina niya pa rin. Hindi ko naman basta-basta makakalimutan yung mga masasakit na salitang binitawan niya noon sa akin. I was forced to file an annulment paper. It hurts, baby so damn much but that is at least the only thing that'll keep you two safe. Parang dinudurog ang puso ko habang pinipirmahan iyon. Nang makita kong dinyugo ka ay parang gusto ko nang patayin ang sarili ko kasi napakagago ko. Dadalhin na sana kita sa hospital kaso naunahan ako ng kapatid ko. Saktong pagdating ng mga tauhan ni Greg ay dinakip nila ako. Ang dumi niya maglaro, wala siyang isang salita, walang bayag ang gago dahil hindi kayang tumupad sa pangako. Pinapili nila ako, ang patayin ka o papatayin nila ako. Siyempre mas gusto kong ako na lang ang patayin nila kaysa ikaw, kayo. Ikaw ang kalahati ko. Binugbog nila ako. Hindi pinakain at palaging pinapahirapan pero tiniis ko lahat ng iyon kaysa naman ikaw ang masaktan. Gustong gusto na kitang makita pero hindi pwede kasi papatayin ka nila. Nang malamang nakauwi ka na galing sa hospital, napanatag ako kasi alam kung paprotektahan ka ng mga magulang mo. Saka lang ako pinayagan na lumabas ng selda para papirmahin ka. Kaya pala nila ako dinakip ay dahil hindi mo napirmahan ang annulment natin. Nang makita kong maayos na ang kalagayan mo ay nakahinga ako ng maluwang. Sabi ko sa sarili ko, sa wakas magiging malaya ka na, asawa ko. Sobrang sakit sa akin na makita kang pinipirmahan yun pero wala akong magagawa dahil nasa likod ko ang mga tauhan nila. Pinilit nilang isama sa akin si Erica para raw mas lalo kang masaktan.
Nang umalis ka ay saka lang nila ako pinakawalan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa iyo, Celeste. Hindi ako makakain ng maayos dahil inaalala ko kung okay ka lang ba. Kung kamusta na kayo ni baby. Alak, Celeste. Alak na lang ang karamay ko para kahit papaano ay nakakalimutan ko iyong sakit. Humagulgol siya sa harapan ko kaya tumayo ako para yakapin siya. Kung alam ko lang sana Eddie umuwi ako ng mas maaga. Hush, don't cry. Nandito na ako, Lexus, pang-aalo ko sa kanya. Hahalos mabaliw ako kakaisip sa iyo. Dinadalaw ako ng psychiatrist araw-araw. Napabayan ko ang sarili ko. Mas lalo akong nabaliw nang nalaman kong nag-hire sila ng papatay sa iyo. Mabuti at naka-aksyon agad ang mga magulang mo, nanginginig na sabi niya. Nag-hire sila ng babaril sa akin. Hindi ko iyon alam. Oh, God. Pagkatapos noon ay hindi na muli sila gumalaw. Ipinakulong ni Erica mismo ang mga magulang niya. Hindi sa ipinagtatanggol ko si Erica, Celeste pero hindi siya ang kalaban. I hope you'll forgive her. Ngumiti siya kahit patuloy pa ring umaagos ang luha sa mga mata niya. Tuldok. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sinisi ko siya sa lahat. Sinisi ko silang dalawa. I'm sorry, sinserong paghingi niya ng tawad. Pinunasan ko ang luha ko at saka tumabi sa kanya. Sinundan niya ako ng tingin. Don't be, I should be the one who's saying that. I'm sorry, Lexus. Hindi ko alam, kung alam ko lang sana ay umuwi kami ng mas maaga. Sorry kasi sinisi kita, pero ang sakit kasi, hindi ko nakayanan kaya umalis na lang ako. Hindi naging madali ang buhay ko roon, matama niya akong tinignan, kitang-kita ko kung paano yumigting ang panga niya. Muntikan akong nakunan dahil hindi ako kumakain ng maayos. Masisisi mo ba ako? Sobrang sakit kasi, palagi akong wala sa sarili. Lagi kitang iniisip kung okay ka lang ba. Kung nasasaktan ka rin ba tulad ko. Kung masaya na ba kayo ni Erica. Ngumiti ako at nag-iwas siya ng tingin. Nang 5 buwan na ang tiyan ko ay nag-email at text sa akin ang attorney mo at ang sabi niya ay hiwalay na talaga tayo. Masakit, sobrang sakit. Nasanay na ako sa iyo, ni hindi ko nga maisip ang magiging buhay ko kapag wala ka. Iniisip ko pa lang na masaya ka sa piling ng iba ay parang gusto ko nang mamatay. Dinyugo ulit ako noon saka ko lang na-realize na ang tanga ko kasi mas pinagtutuunan kita ng pansin kaysa sa anak ko. Tumulo ulit ang luha ko matapos sabihin iyon. Iyong takot ko noong nakita ko ang sarili kong dugo na umagos hanggang sa binti ko. Tuldok 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 tuldok. Hindi ko alam ang gagawin ko noon kasi bigla akong namanhid. Sa sobrang pagpapakatanga ko, nakalimutan kong may supling sa sinapupunan ko. Hindi ko na malayang pinagsiklap niya ang kamay namin. Nanginginig na kasi ako. Magmula noon ay pinilit ko ng kumain sa tamang oras, inalagaan ko na rin ang sarili ko at sinimulang kalimutan ka. Hanggang sa lumabas na siya sa akin. Walang makakapantay sa naramdaman kong saya nang marinig ko ang iyak niya. Kasi sa wakas, mahahawakan ko na ang anak ko. Nang mahawakan ko siya ay talagang nakalimutan ko ang lahat ng sakit na pinagdadaanan ko. She gave light to my dark world. Binigyan niya muli ng kulay ang makulimlim kong mundo. Puyat man ako gabi-gabi dahil sa iyak niya ay worth it naman dahil napalaki ko siya namang tama. Binigyan ko siya ng totoong ngiti. I want to thank you for everything you've done to me. The pain serves as my lesson. I've learned so much. Don't blame yourself. Hindi siya nagsalita at tumingin lang sa mga mata ko. Ang mga matang iyan, 4 na taon ko iyang pinangarap muling tingnan. Sa lahat ng sakit na napagdaanan ko ay hindi ako sumuko. Mas naging matatag pa ako lalo. Ayoko nang pahirapan pa ang sarili ko kasi kahit saktan pa niya ako ng paulit-ulit ay sa kanya pa rin ako uuwi. May anak na ako, alam ko kung gaano niya kagustang magkaroon ng buo na pamilya kaya sino ako para hindi siya pagbigyan diba? Pa-choosy pa ba is me? Alam ko namang mahal pa rin niya ako dahil kahit papaano ay ramdam ko iyon, at hindi na ako magpapabebe pa, mahal ko rin naman siya. Basta hina na katulad ng pagmamahal ko sa kanya noon. Hinawakan ko ang pisngi niya at mas inilapit siya sa akin. Nalulunod ako sa itim niyang mga mata. Hindi pa rin nagbago, siya pa rin ang itinitibok ng puso ko. Do you love me? I asked. He nodded. So much. Oh, di ba? Huminga ako ng maluwang.
Ito ang gusto ko, dito ako masaya. Sa kanya lang ako sasaya. Maraming oras na ang nasayang. Hahabulin namin yung dalawa na magkasama. Magsimula muli tayo, Lexus. Ako, ikaw, at ang anak natin. Sambit ko at nakita ko ang sunod-sunod na pagtulo ng luha sa mga mata niya. I waited you for this. I love you so much, wife, so damn much. Kinabig niya ako sa kaniyakap. Narinig ko pa ang pag-array niya dahil may IV pa palang nakatusok sa kamay niya. Natawa ako pero teka, wife. Ramdam ko ang pagtango niya. Kahit hindi ko siya iharap ay alam kong nakangiti siya. Hindi naman tayo naghiwalay. What? We both signed the annulment paper, naguguluhang sabi ko, adik yata ito. Thunders na kaya nakakalimot na. Palabas lang iyon, the papers are fake, you didn't read it right. He chuckled. Tang ina, bigla akong umalis sa yakap niya at dinuro siya. Abay putang ina mo, iniyakan ko iyon, gago ka ba? Minumura mo ba ako? Tinaasan ko siya ng kilay. Bakit may problema ka ba? Itinaas niya ang dalawang kamay na parang sumusuko. May sinabi ba ako? Ngumisi pa siya, nang aasar. Sumasagot ka pa, halika nga rito. Piningot ko yung tainga niya kaya napadaing siya. Hinawakan niya ang kamay ko para alisin ang pagkakahawak ko sa tainga niya pero hindi iyon binitawan. Sumasagot pa kasi aray, masakit, saka napanguso. Ang cute kaya sige na nga. Binitawan ko ang tainga niya pero pinitik ko muna iyong noo niya. Sinaman niya ako ng tingin. Ti amo, Lexus. I smiled. Napaawang ang labi niya at dahan-dahang humarap sa akin. Pardon. He blinked. Twice. Thrice. Bingi ka ba? Sabi ko mahal kita. Mahal mo ako. He asked like he's still in daze. Paulit-ulit. Ay, ayaw mo. Sige binabawi ko na, bigla siyang ngumiti at hinalikan ako sa labi. I love you too, he said between our kisses. Ang tagal ko tung hinintay. 4 na taon. 4 na taon akong hindi nadiligan. I parted my lips so he can insert his tongue inside. Hinawakan niya ang ulo ko para mas lalong mapalapit sa kanya. Bigla akong tumigil nang tumulo ang luha niya. Why are you crying? Tanong ko, nagtataka. Nabitin ako roon, I missed you. Paus niya pang sabi. Napalunok ako. Double meaning. I missed you too, I sexily said saka hinayla siya pahiga sa kama. Inalis niya ang IV na nakatusok sa pulso niya bago itinukod ang dalawang kamay sa yulunan ko. Dahan-dahan niyang inilapit ang ulo sa akin pero natigil agad iyon nang marahas na bumukas ang pinto. Sabay kaming tumingin doon nang hindi pa rin gumagalaw sa posisyon. Nakapaibabaw pa rin siya sa akin. Gosh! Tili ni Lorin kaya agad akong napabalikwas ng bangon. Ilang beses ba among mabibitin sa araw na ito? Asa na iyong iba? Tanong ko nang mapansin kong wala ang anak ko pati sina tita. Pumasok siya sa loob at nagtawag ng nurse nang makitang naalis ang IV sa kamay ng kuya niya. Bigla akong pinamulahan. Tang ina, pumasok ang nurse at tinusok ulit ang kamay ni Lexus. So hospital bed, ha? Nang aasar na tanong ni Lorin sa tabi ko. 4 na taon, natatawang sabi ko. Madaming lumapit pero hindi ko sila pinansin. Bukod kasi sa may anak na ako ay kay Lexus lang ako kakalampag. Tigang na tigang, halatang hindi nadiligan. Si kuya rin naman. Sabay kaming sumulyap kay Lexus. He's wasted. Alam mo bang lahat ng lumalapit sa kanyang babae ay sinasakal niya, sure. Gusto niya lang daw ay ikaw. Sana all. I want to have Joe na rin. Inggit much kaya. Si Lace pangit may Margo na with Trixie pa, tas si Kuya Lexus serious may Celeste na may Lexi pa. 29 na ako, Ngumuso pa ito. Wala bang nagtangka? Actually may sasabihin ako. Umusag siya papalapit sa akin. May jowa na ako at 2 taon na kami. Secret lang natin, ha? Nadiligan na rin ako at 4 na beses pa. Mahina nitong sabi na tila nag-iingat kaya napatawa ako. Magsasalita pa sana ako nang bumukas ang pinto at iniluwa noon ang anak ko. Niyakap niya ako nang mahigpit kaya napangiti ako. Miss you, Mai. Kumandang ito sa akin saka ako hinalikan sa pisngi. Kamva, how are you? I'm okay, Mai. We went shopping. Masaya nitong sabi at saka itinuro ang maraming paper bag sa may gilid. Humajikik pa siya.
Carino, babe, cute baby, sabi ko at saka pinanggigilan ang pisngi niya. Infantino. I know right, she showed me her greatest smile. What happened? Ang tigas ng ulo mo, bakit mo inalis iyan? Nabaling ang tingin ko kay tita na pinapagalitan si Lexus. That's private mom, gusto mo ba malaman? Ngumisi ito. Tumanggaw-tango naman si tita na parang nagets ang sinabi ng anak at saka ako kinindatan. Oh my gosh. What's private? Bumaba ang tingin ko sa harapan ko, inusenteng nakatingin sa akin ang anak ko. Don't mind him, baby. He's crazy. Okay, mommy. She nodded her head and focused watching on my phone. Ilang araw pang namalagi si Lexus sa hospital bago umuwi. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin talaga alam kung bakit siya nakumatos. Maybe I'll talk to him later. I went to our room holding a tray for breakfast. Nag-order na lang ako kanina. Tinatamad akong magluto at anong aasahan ko sa asawa ko. Hinawakan ko ang seradure ng pinto gamit ang isang kamay saka pinahit iyon. Tulog pa ang mag-ama kaya napailing-iling ako. Alas 7 na hindi pa ba sila gising. Ipinatong ko ang tray sa bedside table bago yumuko. Mahina kong tinapik ang pisngi ni Lexus para gisingin siya. Pagdaing niya. Wake up, mister. Bumukas ang isang mata niya at ngumiti sa akin. Good morning, my beautiful wife. I rolled my eyes. Sumampa ako sa kama para makalapit kay Lexi. Baby, wake up na. I caressed her cheeks. Tulog mantika ito, Matagal gisingin, pahirapan talaga. Wake up na, anak, pang-uulit ko at saka pabirong pinalo ang puweta niya. I'm still sleepy, she yawned. Kain na, ako nagluto niyan. Kinuha ko ang tray saka inilapag iyon sa mattress ng kama. Nakasunod lang sa akin ang mata ni Lexus. Hindi ko naman siya magawang tignan kasi naiilang ako. Inayos ko ang mga pagkain saka binigay sa kanila iyon. Narinig ko ang pagtikhim ni Lexus habang nakatingin sa sando ko. Hindi pala ako nakabra. Manyak. Asat ko at saka siya inirapan. Mommy, what's that? Lexi asked then pointed her finger on the plate. Oh, embutido, bakit ayaw mo? She made a face. Sounds bad. Napairap uli ako. Mana sa ama, maaarte. Taste first before you judge. Hinati ko ang embutido sa maliliit bag isinubo sa kanya iyon. Tumanggaw-tango siya habang nakaaikit pa. Masarap po siya. She showed me her thumbs up. See, bumaling naman ako kay Lexus na nakatingin pa rin sa akin. May problema ka. Tinaasan ko siya ng kilay umiling-iling siya. You're so beautiful to the point that I can't take my eyes away from you anymore. Tuldok-tuldok panipik. Ramdam ko ang pag-init ng mukha ko bago nag-iwas ng tingin. Umagang-umaga bumabanat siya. Good morning, indeed. Baba lang ako, kuha akong tubig, I excused myself. Taka naman silang napatingin sa akin. Paglabas ko ng pinto ay napahinga ako ng maluwang. Ang bilis pa rin ng tibok ng puso ko. Walang nagbago. Pagbaba ko ay napatingin ako sa sofa. Memories bring back you. Ipinilig ko ang ulo ko at saka pumuntang kusina. Napako ang tingin ko sa may dining table. My heart ached when memories started to flash on my mind. Dito ako lumuhad at nagmakaawa sa kanya. Dito ako umiyak ng sobra. Dito naubos yung pride at ego ko. Dito ako sinampal ng katotohanan na hindi talaga kami ang para sa isa't isa. Dito ako nasaktan ng sobra. Hindi ko pa rin makalimutan. Hindi pa rin mawala sa isipan ko. Dahil naging parte na iyon sa buhay ko. I learned so much from that. That makes me what I am right now. Iyon ang dahilan kung bakit naging ganito ako ngayon. Mas lalong tumatag. Pabiro kong sinampal ang pisngi ko para makagalaw na ako sa kinatatayuan ko pero naramdam kong basa ang pisngi ko. Hindi ko namalayan, umiyak na naman ako. I really need to move on. Hinding-hindi ako makakausad sa susunod na bukas kung daladala ko pa rin ang paakit ng nakalipas. Kinuha ko ang 2 tumbler na nasa ref at nagtimpla ng gatas at kape bago umakyat na muli sa taas pero bago iyon ay pinunasan ko muna ang luha ko at inayos ang itsura ko. Inilapag ko ang 2 tumbler ng gatas at kape at isang baso ng tubig sa may bedside table para hindi iyon matapan sa higaan.
Inalalayan ko pang kumain si Lexi dahil ang kalat niya kumain. Natatapon kasi iyon sa kama at baka lang gamen kami mamaya. Let's go outside, pagbasag ni Lexi sa katahimikan. Nagniningning ang mata ni Lexi na bumaling sa kanya. Alright, Daddy, do you want to go outside, baby? He asked saka hinalikan sa noo ang si Lexi. Yeah, and then let's go shopping, Daddy. Okay, if that's what my princess wants. Ngumiti ito. Ang ganda nilang pagmasdan, hindi ko mapigil ang maging emosyonal. Hindi pa niya nakakasama ang daddy niya, mahal niya na ito paano pa kaya ngayong magkasama na sila. Magseselos na ba ako? Let's buy Barbies, Daddy, and then dresses, books, and toys. Masaya nitong sabi habang ninunguya pa ang bacon at kanin. Masaya namang ngumiti ang ama na parang nasisiyahan sa itsura ng anak. Let's buy everything you want, Lexi. You're spoiling her, kapag kuwi-suwi ko. Lumaylay ang balikat ni Lexi bago ngumuso sa akin. Oh, tapos. Baka masanay iyan, nakangiwing sabi ko. Hindi dapat winuwaldas ang pera. Nag-aalala nga ako dahil baka lumaki siyang spoiled brat. Napakagatlabi si Lexis. So, as long as I can give what she wants, then why not? Napailing-iling ako. Perks of being a billionaire, I know right. Mayabang na sabi nito at saka commendat pa sa akin. That's ma, Daddy. I had shared bagel nagpakandong dito. Napa, pa ako dahil natapon iyong sabaw. Nabasa na iyong kama. Tinignan ko sila ng masama. I'm sorry mommy baby, sabay nilang sabi at kapag kuwan ay nagkatinginan at sabay na tumawa. Napairap na lang ako sa kawalan, magsama sila, himp. Ako yung kasama niya ng halos mag-aapat na taon, tapos nakilala lang iyong ama niya, kinalimutan na niya ako. Napahawak ako sa puso ko at umaktong tila nasasaktan. You don't love mommy anymore. Kunwari ay nasasaktang sabi ko. Nakita ko ang pagkataranta sa magandang mukha niya sa yamakap sa akin. No, I mean of course. I love you, mommy so much. Huwag na po kaw magalit. She, then, kissed me on my lips, at sa isang iglap na wala na ang pagtatampo ko. Tumingin ako kay Lexis Bagel siyang inisihan at napailing-iling naman siya sa akin. I love you too, anak. Sabi ko at saka pinanggigilan ang ilong niya, napahajijek naman siya. Ako, di mo mahal. Pakikisawsaw ni Lexis then he gave me a panty-dropping smile. Damn! Iyong panty ko. Pinigilan ko ang pagkawala ng ngiti sa labi ko. Hindi na ako astig noon kapag aamin ako kaagad. Hindi, I savagely answered. Napahawak siya sa puso niya at tumingin kay Lexi, he mouthed help. Mommy don't you love daddy? Tila naiiyak na sabi ni Lexi. No, I answered na ikinabagsak pareho ng balikat nila. Napangisi ako. Because I love him so much. Mommy will it fit me? She asked while holding the Barbie designed pink backless dress I picked for her. Let's see, baby. Pumasok kami sa fitting room at pinasuot sa kanya iyon. Nang maisuot ay dali-dali siyang lumabas at nag-pose sa harapan ni Lexis. Daddy, am I beautiful? Ngumiti ito ng pagkatamis-tamis. Napaikot ako ng mata. Malamang, galing siya sa akin, kaya maganda siya. Of course, my princess. Ngumiti pa si Lexis. More than mommy. Pang-aasar pa ng anak ko. Sumasakit ulo ko, you are both beautiful, period. Natawa ako sa sagot niya. Pagkatapos naming pumili ng damit niya ay pumunta kami sa may toy section. Hawak-hawak ko si Lexi habang hawak naman ni Lexis ang pushcart habang nakaakbay sa akin. Kung titignan mo ay para kaming isang buong masayang pamilya. Kung hindi kaya nangyari ang nangyari, 4 na taon ang nakalipas ganito pa rin kaya kami kasaya. O mas masaya pa. He proposed right. Well, kasal pa rin naman kami. I like that po. Turo ni Lexi sa isang set ng Barbie dolls. 5 Barbie lahat ang laman noon at may kasamang mga damit at heels. Okay, baby, Lexis said at saka inabot ang box na nasa itaas. I watched how his biceps flex. Kahit natatakpan iyon ng damit ay pansin na pansin pa rin. His sexy I admit it. Kailan ko kaya muli iyon mahahawakan? Ipinilig ko ang ulo ko. I hate my mind.
Mommy, can we watch at the cinema? Kapag ko ay tanong niya at nag-puppy eyes pa sa akin kaya napatawa ako. Alam na alam niya talaga kung paano kami kunin, Nagkatitigan pa kami ni Lexus. Napaawang ang labi ko. Imbis na magsalita ay napako lang ang tingin ko sa mga mata niya. Parang mahika, kasi sa ituwing napapatitig ako sa itim niyang mga mata, kung hindi nalulunod ay nawawala ako. Bumaba ang paningin ko hanggang sa mapunta iyon sa mapupulang labi niya. Napalunok ako. Nag-iinit ako. Nakita ko kung paano iyon nag-form ng isang ngisi, saka lang ako natuhan kaya nag-iwas ako ng tingin. Mommy, akatingalang tanong sa akin ni Lexi. Ha? Pardon me. Ano raw iyon? Sabi ko, nude tayo mamaya sa cinema. Nakabusangot na sabi niya. Okay, sure, sabay na sagot namin ni Lexus kaya nauna na akong naglakad at iniwan sila. Nagpakarga na kasi si Lexi sa tatay niya habang tulak nito yung pushcart. Nagtitingin pa ng ibang laruan si Lexi habang ako ay lumapit sa may pillow section. Napangiti ako nang may makita akong chibi pillows ng EXO. Hindi ko talaga sila makakalimutan. I'm now 30 years old but I still admire them. Stunning them is the best decision that I ever made. Hindi ko man sila nakita, hindi man ako naka-attend ng mga concert nila but still, para ko pa rin silang kasama dahil nasa puso ko sila. Lalong-lalo na sina Baekhyun at Chanyeol. Napahadjijek ako dahil sa labis na kilig. Kinuha ko iyon at saka lumapit kina Lexus at inilagay iyon sa pushcart. Really? Ngising aso ni Lexus habang ang mata ay nasa chibi pillow na kinuha ko. Got a problem with that. Tinaasan ko siya ng kilay. Umiling siya kaya napangiti ako. Pumunta na kami sa may cashier ng nasa pushcart na lahat ng bibilhin. Si Lexus ang nagpresintang pumila kaya naiwan kami ni Lexi sa may waiting area na nasa gilid. Mommy, pagtawag ng anak ko kaya napabilang ako sa kanya. S.I. Mommy, when will I see Grandma and Grandpa again? I miss them, malungkot na sabi niya. Napatampol ako ng noonang may maalala. Susunduan pala namin sila mamayang gabi sa NAIA. Bakit ko ba nakalimutan iyon? Nag-text si Mommy last night, buti na banggit ni Lexi dahil kung hindi hay nako. Mamayang gabi susunduan natin sila, nakangiti sabi ko and in an instant, her face brightened up. Sinuklay ko yung buhok niya at pinunasan iyong mukha niya gamit iyong panyo ko. Gosh! I'll hug them. Masayang sabi nito. Ma'am Mina, kapag ko ay tawag niya ulit. I just hummed. You and Daddy loves each other right? Tumango na lang ako. I want a baby brother, Mommy, sabi niya kaya napaawang ang labi ko sa gulat. What? A baby brother? Wala pa nga kaming free time ng ama niya tapos baby brother agad. Just go po. You said you both love each other, then make a baby brother for me. She shrugged off. Napakamot ako sa ulo at saka tumingin kay Lexus na nasa pilahan. Halos maningkit ang mata ko nang makitang nakatingin sa kanya halos lahat ng mga kababaihan kahit may asawa na ay lumilingon pa rin sa asawa ko. Nagpau-NGOs ako at humarap na lang kay Lexi. Hindi naman kasi ganoon kadali iyon, anak, sabi ko at hinaplos ang pisngi niya. Naguguluhan ang mata niya habang nakatingin sa akin. You will just make love right? Nagulat ako sa sinabi niya. Nanlaki ang mata ko habang nakatitig sa inosente niyang mukha. Magsasalita sana ako nang putulin niya iyon. And you said you both love each other kaya dapat may baby brother na ako. Marahas akong napabuga ng hangin. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi kasi ganoon yun, baby pero parang ganoon na nga, pagsisimula ko. Bigla siyang sumeryoso at matamang nakinig sa akin. Yes, you need to make love to form a baby bot. Napangiwi ako at nagdadalawang isip kung itutuloy ang sasabihin ko. Mabuti na lang at nasa harapan ko na si Lexus habang hawak ang pinamili namin. Hindi naman yun ganoon kadami. Sarap ang paper bag lang naman. Sabay kaming naglakad palabas at pumasok na sa kotse. Binuksan niya ang pintuan sa may backseat at saka alayang pumasok doon si Lexi habang ako naman sa may shotgun seat. Alangan naman pareho kami sa backseat ng anak ko, edi nagmukha ng driver si Lexus pag ganoon. Ipinasok muna niya ang mga paper bag sa compartment ng sasakyan bago umupo sa driver's seat. Uwi na tayo. Tanong ko.
Sumulyap muna ito sa mirror ng sasakyan at nang makitang nakaayos na si Lexi pinausad niya na ang sasakyan. Hindi may pupuntahan pa tayo. Saan? Ngumiti siya. Secret. Napailing-iling ako. Bilasan lang natin, ha? Susunduan pa natin sila mami mamayang gabi. Nakita kong natigilan siya. Bakit hindi mo sinabi agad? Eh di sana nakapag-ayos ako. Ngumuso pa siya sa kasandaling sumulyap sa damit. Anong mali sa suot niyang white polo shirts matched with black cargo shorts at saka rubber shoes? Wala naman diba? Ang gwapo nga niyang pagmasdan, hindi na lang ako nagsalita at inion ang stereo ng sasakyan. Nang hindi ko matipuhan ang kanta ay inilipat ko iyon. Automatiko akong napasulyap kay Lexi nang marinig ang paborito niyang kanta. Biglang nanlaki ang mata niya at ini-off ang cellphone ko na hawak niya. The title is Bubbly Song by Colby Calais. Kahit mali-mali yung lyrics niya ay caring-carry pa rin siya sa pagkanta. Lagi niya kasing nakikita or YouTube kapag nanunood siya hanggang sa naging favorite niya na. Iyon din kasi ang kinakanta ko noon habang nasa loob pa lang siya ng sinapupunan ko. Ang totoo niyan ay narinig ko lang rin ang kantang iya sa kasama kong magpapa-check up sana noon. Napangiti ako nang sabayan ni si Lexi sa pagkanta. Feel na feel nila yung kamay nilang nagsilbi nilang microphone. Todo bird si Lexi habang si Lexus ay may halong tawa iyong pagkanta. Ako naman sa kabilang gilid ay masaya lang na nagmamasid. Ang ganda nilang panoorin. Sana ay ganito na lang kami palagi. Do you know that song too, Daddy? Of course, baby. Trixie, my niece, also loved that song, he said and chuckled. Speaking of Trixie, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin kilala yung nanay niyang Margo ang pangalan. I'm really curious about them too kasi wala naman nababanggit sa akin si Kuya Lace noon na may pamilya na pala siya. Marami pa pala akong hindi alam sa mga Salvatore. In the end sabay-sabay naming kinanta ang chorus. Pumalakpak pa si Lexi at inilapit pa sa akin yung kamay niya para maging microphone ko. Natigilan ako nang may maalala. Ganitong-ganito kami noong maayos pa ang lahat noon pumunta kaming Ilocos. Namiss ko ang boses niya. Napatitig ako sa mukha niyang masaya habang sinasabayan ang kanta. Parang wala siyang napagdaan ng problema. Puro kami jamming ng kanta hanggang sa makarating kami sa amusement park. Paglabas ko ng sasakyan ay inalayan ko si Lexi pababa. Play, Mommy and Daddy. Play. Masayang sigaw niya at nagpakarga sa daddy niya. Malinaw pa sa isip ko ang nangyari rito. But I acted like it never happened. At dahil masyado pang bata si Lexi hindi pa kami pwedeng sumakay sa mga matataas na rides. Napabuntong hininga ako at bumili na ng ticket para sa carousel. Nagseselos na talaga ako kay Lexus. Ayaw lumayo ni Lexi sa kanya, busangot ang mukha akong naglakad pabalik sa kanila. Nakakandong siya kay Lexus habang kumakain ng cotton candy. Masaya silang nagtatawanan. Hindi man lang naramdanan ang presensya ko rito sa gilid nila. Haste, what are you planning then? I want to surprise her, baby. Ano, surprise? Her, babae, sino naman iyon? Baka may babae siya. Tumikim ako kaya nabaling sa akin ang atensyon nila. Mommy, sigaw niya at nagpakarga sa akin. Tampo pa rin ako, himp. Let's go, excited na sabi niya at saka kami naglakad sa may bigayan ng ticket. Isang ticket lang kaya dalawa kaming nakaupo ni Lexi sa plastic na kabayo. Oh, gosh, it's going up. Tili niya habang pumapalakpak. Nakita ko naman si Lexus na tumatawa habang bini-videohan kami. Napangiti ako at nakailang ikot pa bago kami pinababa. Where's next? He asked while carrying Lexi. Tignan mo. I'm hungry na, Daddy, let's eat muna po. Humawak pa siya sa tiyan niya nang tumunog iyon. Napatawa ako. Dating gawi, sandwich, pizza, at spaghetti sa akin saka tubig. Ewan ko lang sa dalawa na parang tuko kung makadikit sa isa't isa. I want cake, Daddy, and then French fries po. Masayang sabi nito. And I'm right. French fries ang pinaglilihian ko kaya naging paborito niya na habang tuna spread sandwich, zemay, and spaghetti lang kay Lexus. Magkatabi ang mag-ama habang ako ay kaharap sila. Pero kahit ganoon ay ako pa rin ang sumusubaw kay Lexi, gaya nga ng sabi ko ay ang likot niya kumain. Matapos kumain ay tumambay muna kami sa may park. Same place kung saan siya nangako.
Nangakong hindi niya ako sasaktan at aalagaan kaming pareho ni Lexi. Kung saan siya nangako pero napako. Napakamanhid naman niya ata, Hindi man lang ba niya naisip na medyo awkward dito? Nagkikilitian sila ni Lexi rito sa tabi ko. Nagbubulungan pa sila na siyang ipinigitak ako. Ano ba kasi iyon? Are you keeping secrets to me? Tinaasan ko sila ng kilay. Sabay silang humadjakik na siyang mas lalong nagpakunot noo sa akin. Wala po. Weird. CR muna ako. Palem ko at tumayo na. Naiihi ako bigla. Nakalimutan kong maki-CR sa may cafeteria kanina. Pagbalik ko ay wala na ang mag-ama sa kinauupuan namin. Saan naman sila nagpunta? Iniwan ba naman ako? Pumunta akong parking lot pero wala pa rin sila roon. Kinakabahan ako, Shems. Paano kapag nakidnap na sila? Hindi pwede. Nagkakadlakad ako pero hindi ko sila mahanap kaya bumalik na lang ako sa kinauupuan namin kanina. Idinal ko ang phone number ni Lexus pero cannot be reached. Baka may binili lang, sabi ko sa sarili ko. Kinalikot ko muna ang cellphone ko para may pagkaabalahan naman habang wala pa sila. What the? Napamura ako nang may tumakip sa mata ko. Mommy language. Inig kong sabi ng anak ko kaya napatawa ako. Saan ba kayo galing? Pinag-alala niyo ako, sabi ko habang inaalis ang kamay ni Lexus na nagkatikip sa mata ko. May binili lang, sabi niya at nginitian ako. Walang nagsalita sa amin pagkatapos noon. Napabilang ako sa kanya, I want to say sorry for everything. Panimula niya nang makitang busy sa panunood si Lexi ay binalik ko ang tingin sa kanya. Titig na titig siya sa mukha ko, I've been a jerk to you since the day one. I promised you're right, that I won't hurt you but I still did. I didn't meant to but I'm still sorry. God knows how much I love you. 4 years without you beside me makes me insane. Damn. I went to Italy just to see you. Hindi kita nilapitan dahil natatakot akong mas lalo mo akong kamuhian, seeing you from afar makes me contented. The first time I saw Lexi, believe me or not but I cried. I can't contain my happiness. My baby, sumulyap siya kay Lexi habang namumula ang mata. Sinundan niya akong Italia. Bakit hindi ko iyon alam? I've been there for 3 months. Nang nasa airport na ako ay hinarang ako ng mga tauhan ni Greg. They forced me to come with them. Nanlaban ako pero may pinaamoy sila sa akin. Tangina, kulong na nga ang gago may koneksyon pa rin. Erica's also there. She's beaten up. Sinubukan naming tumakas pero naglabas sila ng baril. Iniharang ni Erica ang sarili sa akin kaya nasalo niya ang bala. Habang ako hinampas nila sa ulo ko ang baril saka iyon tumama sa semento kaya ako nakomatos. Kahit nakatulog na naririnig ko pa rin kayo. When I heard your voice bigla akong nagising. Kayo lang pala ang hinihintay ko. Why are you saying that to me all of a sudden? Kapag ko ay sabi ko, bumilis ang tibok ng puso ko. Para ma-inform ka. Hidden aside, he chuckled. Pinaikot ko ang mata ko. Niyakap niya ako kaya naipikit ko ang mata ko. Namiss ko to. I love you, he said. I love you too. Marupok ako, patawad. Nanatili kami sa ganoong posisyon hanggang sa marinig namin ang boses ni Lexi, say cheese. Tumakbo siya palapit sa amin at nakiyakap. I love you, mommy and daddy. I love you too, baby, princess. Nang magdilim ay pumunta na kaming airport. 10:00 na ng gabi nang maglanding ang eroplanong sinasakyan nila mommy. Grandididima, grandpa, sigaw ni Lexi at saka sila niyakap. I miss you, mommy and daddy, sabi ko sabay yakap sa kanila. Where's your husband? Kapag ko ay tanong ni daddy. May binili lang po. Ngumiti ako ng tipid. Biglang naghiyawan ang mga tao kaya bigla akong nagpanik. Anong nangyari? Nang tignan ko sila mommy ay nakangiti sila, pati si Lexi na animoy kinikilig habang nakatingin sa likod ko. Dahan-dahan akong lumingon at napaawang ang labi ko. Si Lexus, in a black tuxedo while holding a mic and a bouquet of red tulips. Nagsimula siyang humakbang papalapit sa akin at sinimulang kumanta, umalangaw yun sa paligid kaya nagtilian ang mga tao. Dream Girl yata yun by Kalohe Kai. Nanggatig ang tuhod ko nang kantahin niya ang unang linya. Feeling ko ay sasabog ang dibdib ko sa sobrang kaba.
He sang slowly with a panty-dropping smile on his lips. Halatang kinakabahan ng Gago pero hindi pinapahalata dahil minus astig points iyon. Isa pa, Salvatore siya. Kaya hindi dapat siya napapahiya. Dapat perfect palagi. Sinabayan pa siya ng mga tao sa pagkanta. Ang ganda lang. Nangingibabaw kasi yung malalim niyang boses na talagang magpapanginig sa iyo. Kinindatan niya pa ako, at para naman akong teenager na kinikilig. Daig ko pa yung high schooler na hinahatiran ng merienda ng manliligaw tuwing break time. Naglalakad siya habang kumakanta. Wireless yung mic niya kaya less hassle. Malapit na siya sa akin at ang bilis ng tibok ng puso ko. Isang hakbang. Ikalawang hakbang. Hinawakan niya ang pisngi ko at pinagdikit ang noo namin. Bigla akong nanginig sa magkahalong saya at kaba. I love you. He whispered bago inabot sa akin ang mga mamahaling bulaklak. Hinawakan niya ang mga kamay ko at madamdamin na nagsalita. Celeste, God knows how much I love you. I always thank God for giving me a lovely wife like you. You always manage to make me smile. You never fail to make me happy. Thank you for coming into my life. You didn't leave me when I need you the most. I'm sorry for hurting you, my love. I'm sorry for all the things that I've done. I want to start a new beginning with you and our princess. Would you let me do that? Ngumiti siya. I don't want to wake up every morning without seeing you beside me again. I miss your smile, baby. This time, I promise that I won't break my promise anymore. I will take care of you and Lexi. I will love you too in any ways I can. I will protect you so. Dahan-dahan siyang lumuhad sa harapan ko habang nakangiti pero halatang kinakabahan. Nagsigawan ang mga tao sa airport, may kanya-kanya na silang hawak na camera at hindi na ako magtataka kung puros mukha namin ang nasa social media mamaya. Lumapit sa amin si Lexi at inabot ang may hindi kaliitang pulang box kay Lexus. Believe in him, mommy, he loves you so freaking much. Aniya at saka tumawa. Pinalakihan ko siya ng mata. Language, Lexi. She just flipped her hair at naglakad na pabalik kina mommy. Napailing-iling naman ako. Mana talaga sa ama. Sok. Celeste, for the second time will you marry this man and reassured to be with him for the rest of your life? This time, I'll correct my mistakes. Baby just say yes and let me marry you again, nakangiting sabi niya. Hope was glistening in his mesmerizing eyes. I'm not that heartless to decline him in front of this ocean of people. A smile crept on my lips. Sino ako para humindi? Mahal ko siya, mahal niya ako at may anak na kami. Ano ako tanga? Napao, ang mga tao habang lumaylay naman ang balikat ni Lexus pat ago akong tumawa. Siyempre, oo tatanggi pa ba ako? Nalaglag ang butil ng luha sa mga mata niya kaya malakas akong napatawa. Nanginginig ang mga kamay na isinuot niya sa akin ang singsing. Naghiyawan ang mga tao nang halikan niya ako. Banayad ang galaw ng labi niya habang ako ay natulala. Putang ina, kinikilig ako. Natigil ang halikan namin ng yamakap sa may baywang ko si Lexi. Hinawakan ni mommy ang kamay ko at saka ako niyakap habang si daddy ay pabirong sinuntok si Lexus. Congrats, fucker, aniya kaya sabay-sabay namin siyang sinigawan. Language. Napakamot sa batok si daddy saka sinisi si Lexus. Muli akong hinalikan ni Lexus sa noo bago binuhat si Lexi. This time we will start a new beginning. Ako, ang anak ko, at ang asawa ko. Sisimula na namin ang panibagong pahina ng libro sa aming buhay. Ilang pagsubok man ang dumating, kung kayo talaga ang para sa isa't isa ay kayo talaga.